Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, bargain pa rin tayo. Quarterfinals pa rin. Dope Boy Sosa versus Zhonglu. Kanina na-review na natin yung battle ni Asset at ni Blanco. At kung napapanood nyo tong battle na to, yung review na to, for sure uploaded na yung review ko na yon. At sana napanood nyo. Classic, parehas handa, walang nag-choke. Basta ang ganda ng battle. Sobrang dikit para sa akin. Down the wire talaga yung battle na yon. Nag-fall na lang sa preferences. So, ganun siya kadikit para sa akin. And sana napanood nyo yun. Sana nagustuhan nyo yun. Ngayon, another quarterfinals battle. Yun nga, Dope Boy Sosa versus Zhonglu. Hindi na ako magbibigay ng insight sa dalawang to ha. Kasi, mga second time ko silang ma-re-review pa lang. Okay, pero sa pagkakalam ko si Dope Boy, ito yung nasabihan namin ni Calix na yung mga adlibs niya hindi nakakatulong. So, panoorin nyo yung unang battle ni Dope Boy Sosa sa eliminations. Panoorin nyo yung judging ni Calix doon. At panoorin nyo rin yung naging review ko sa battle na yun. So, parehas kami ng opinion or parehas kami ng nakita ni Calix na yun nga, yung mga adlibs ni Dope Boy hindi nakatulong. So, sana nabago niya yun. So, yun, huwag natin patagalin. So, game. Unang banat para kay Game. Zhonglu. Pakinggan natin. Yo, rinig. Mula sa batang marilaw na si Asep hanggang sa Valenzuela daddy na si Obeg. Game ulit. Mula sa batang marilaw na si Asep hanggang sa Valenzuela daddy na si Obeg. Aking task ay na-complete. Ngayon pinapaandaran itong taga-QC. Tangin ang karir to. Commute. Oo, commute. At si Sinyo ang konduktor dito sa biyahe. Pero ang ticket na kanyang binigay patungo ng finance to pare. May student discount pa. Yeah. Nainip ako sa biyahe, ngawit pa aking puwerta. At kahit discounted pa masahe, di naman tinipid aking letra. Bargain game! Game. Ayaw niya sa straight to the point na tirada. Reference kanyang sandalan para magpailata. So paano yun? Kada may senaryo na nangyayari, meron ka bars na nangyayari. Kaya naman pala, nagbagsak siya ng culinary reference kay Vinci kasi kanyang lolo ay na maalam at natsyagi. Ouch! Sa kabila ng mga sinambit niya kay Vinci, ilalabas katotohanan, wala ka lang kaibigan at pamilya na pwede mong maging sandalan. Kita naman di ba? Nakala kanyang Facebook account. Tol, hindi lahat ng tahimik ay payapa. Nasanay ka lang na wala sa iyong naghahanap mula pa nung pagkabata. Kahit sa bargain community, wala siyang friends. Ayaw niya may nagko-congrats sa kanyang pag-ascend. Hoy, weirdo! Na laging seryoso. Dapat pangalan mo misteryoso. Dapat pangalan mo misteryoso. Magingay para kay misteryoso. Yan, sige isa pa. Putangin na malakas. Sa pagiging low-key itong puta na sanay, tas nagbabattle rap. Ang pinagtataka ko doon ay, ang mga low-key, ayaw nilang nagpapakilala. Tas ikaw low-key pero puro selfie bars? So paano kami maniniwala at magtitiwala? Baka yung ngayon dito sa Autonomous, dalawang mukha, tanggal maskara, expose na tong Anonymous at kahit saan pa isalin, kahit sino pa ang tawagin, di magagawa na pala rin mga susunod, dadaragin, dadaparin, tatapakin hanggang at ituloy mapasakin. Time. 10 bits. Nag-uumpisa pa lang akong
nag-uumpisa pa lang makuha ni Zhonglu yung attention ko dahil sa delivery na yun. Tapos time na. Okay, sige, pakinggan muna si Sosa dito. Kinang ina mo. Wala akong pake. Anong lock profile? Tangina mo, sinusubukan ko lang yung mga utak nyo. At tinitignan ko lang din kung sino talaga dito sa liga yung mga pinakabobo. Tignan mo si Vinci. Tangina, panay lock profile. Diba? Estudyante ka. Sabi mo, o ba't nandito ka, nagbabattle rap ka? Mag-aral ka, tanga. Tangina mo. Tanginang rebat yan. Round 1 game. Round 1 game. Sapa game. Yo! Balita ako. Ang daming nagsasabi sa comments at malamang angle mo din to eh. Na, nanalo lang yun. Kasi nag-choke yung kalaban eh. Puta! Di pa ba kayo na-inform? Napaambon-ambon pa lang yun at di pa dumarating yung storm? Kaya mga kapampangan, Shingoan, calibrate nyo na. Kasi I will sweep the floor kasi yun lumapag na Sosa ngayong gabi sa tournament. Tila! Sell na final form! Kasi aminado. Kay Pablo, ginawa kong estilo. Sabi mo nga, di ba? Pucha, sugal na. Kayang-kayang palindulin, pero kailangan ko na munang kumalma. Kasi sea levels at yung akin mababa. Low tide na kumbaga. Biglang tsunami sasalubong tsakbarag tong bangka. Kasi Zhonglu, di ba nag-choke ka kay Aseb? Nabalunan siya, sisigat to sino. Kaya kasunod alin niya, di niya na naisip. Kung sisigat to sino lang naman, kryptonite ng gagong to, saktong. Ang ina mo. Gago. Oh, kita nyo to? Oh. Sisigat to sino yan? Saktong, sisigat to sino din ang baong dala-dala ko! Oh, tangina mo, mag-choke ka na ulit. Ayaw mo? Di wag, gago ka pala eh. Ano lang yan? Kasi choker to. Na para bang si Pablo, aray mo. Puta na'y damo! Kahit buong Pampanga pa mismo ang nasa likuran mo at kahit mga mata ng hurado nakatutok lang sa'yo, pati yung crowd kung maging bias yan, di mo ko kayang masilat. At Pablo yun ang totoong John Wick, laban sa lahat. Kasi pag nasa battle, nervyoso, puros choke na lang nafe-feel nyo. Buong Pampanga, mga choker, magsama-sama kayo ni Nasinyo. De, joke lang. Joke lang, sir. Last battle. Joke lang. Baka masemper ako dito. Masem. Joke lang, sir, joke lang. Gusto ko manalo sa tournament. Ayoko din makasama si Cosa Uno, Tito Bonjo, at MKL sa bargain sped. Gago. Pero kung sa tournament, ako'y pagtulungan na para bang leon, mala Daniel, pinadala sa akin ng anghel kong si Marmol na alam kong badibag sa'yo. Pero bakit di mo pa makita na sa ating mga rookie ikaw ang pinakamalakas sa mga mahihina? Carlos Jason Mapua. Tangina mo, Carlos ka na, Jason ka pa. Lakas din tama ng mga magulang mo no? Parang pandalawang tao na din niyang putang inang first name mo. Split personalities. Pag si Carlos mabait, pag si Jason parang kulang pa sa toothpaste. O siya, bahala na si Batman kapag katapat ko tong si Two-Face o ano. Kaya ngayong bodybag na tong si Zhonglu, kablaw! Baon ka nun, ayun, patron kahon ngayon, pikon! Maaalala nyo na lang siya bilang yung sumayaw ng ganong ba yun? Putang ina mo, hindi yun ganon. Kaya kung Two-Face to nga atake, pues kay Batman ay game over. Kasi alam naman nating walang bilang to, kaya ninanipula ka lang ng Joker. Sugal, Joker. Sinyo, Joker.
Two-Face, Batman, at si Joker. Triple meaning, ako'y top tier habang ito nasa mid. Joker! O, nasa mid, chop, Joker. Nasa mid, tier, Joker. Mid Joker. Ngayon, pakitaan mo yung crowd ng bago di yung magjo-joke ka lang ulit. Joker! Time. Nice. Nice. Dope boy, nice. Akala ko may mga adlibs na naman dito eh. So, nice. Ang laki rin ng in-improve ni Dope Boy ah. Laki rin ng in-improve niya, especially sa writtens at sa mga, para sa akin naging meticuloso si Dope Boy sa sa mga references, sa mga nameplay, sa mga wordplay. Pero I'm not saying na yun na yung pinakamalakas na Dope Boy. I'm not saying na tama na yan, wag ka na mag-improve. I'm not saying that. Ang gusto ko lang ipunto, mas nagkaroon ng improvement from last performance. So, if mapapanood or napanood or mapapanood ni Dope Boy itong review ko sa kanya, so keep on improving. But in terms of any aspects, delivery, pagsilip ng angulo, creativity, kung paano maging relevant. So, keep on moving forward, keep on improving. Kasi, pangalawang battle pa lang ni Dope Boy na na-review ko at nakita ko na agad yung improvement niya in terms of writtens. 'Di ba? Especially sa mga, sa mga nameplay, sa mga wordplay. So, yun. Kay Zhonglu, medyo na ontian ako eh. Medyo maikli yung round 2 yung round 1 ni Zhonglu. Tapos kakakuha pa lang niya ng momentum dun sa delivery na yun, naputol kaagad. So itong round 2, yung round 1, malinaw na ibibigay ko kay Dope Boy to. Bigyan ko siguro ng score na 8-7 in favor of Dope Boy Sosa. So mabilisang judgment lang sa round 1 kasi sa completeness ng round, sa tingin ko mas kompleto si Dope Boy kasi medyo putol nga yung kay Zhonglu. In terms of ng writtens, mas effective si Dope Boy. Si Zhonglu hindi ganoon ka-relevant, hindi ganoon ka-effective. So, kung titignan mo siya tapatan, makikita mo no-brainer na 'di ba? Dope Boy 'yun. So, ayun, Dope Boy yung round 1. Round 2, 8-7 Dami ng lives mo! Dahil nga isa. Di ka pa busog? Nagdala ka pa? Siya si Dope Boy Sosa. Quezon City represent. Umingay ka nilang lugar nung si Bobby na present. I-explain siya kanina, di ba? Isipin nyo, si Bobby sa kanta kung sumulat catchy. Tas tong kabaro niya, detalyado, magtahi, pero fit kahit kanino kanyang writing. Ayoko sa generic malahin receipt. Kasi kada laban niya, mabusisi dala na pyesa, bobong salesman, daming explanation, pero di pa rin mabenta. Generic, Tas tong generic. kabaro niya, detalyado, magtahi, pero fit kahit kanino kanyang writing. Ayoko sa generic malahin receipt. Kasi kada laban niya, Hennessy? mabusisi dala na pyesa, bobong salesman, daming explanation, pero di pa rin mabenta. Niloloko mo mga tao, pinagmumukhang matalino yung sarili. Pre, kung di kanila magigets, di mo sila masisisi, may stress. Tas maguguluhan kanilang mga isip, yun ang isusukli mo sa kanilang entrance fee na 250. Sulit ba? Ganito nag-aapag sa inyong harapan, na bago ma-digest himayin payapag niyang apunan? Sige nga, subukan natin style niya, game. Lahat ng pawis at pagod niyo magbubunga din na lang araw. Bungang araw. Tas sigaw siya ng yeah! Tas eto pa, ano-anong dinadalang props. Nung una tambol, akala ko fiesta, putang pakulo. Tas nung sa Elim, sinagisan siya ng tuwalya, parang rebulto. Kahit dito mo gawin yan, ngayon dito mo gawin yan, siguradong ikaw ay dedo, kahit ikaw pa ay magpakasanto, mga urado sa'yo ay di boto. Bakit kasi explain ka pa ng explain? Para magmukha kang magaling? Ganyan na ganyan pamangkin ko pag nagsisinungaling. Eh di pag tinalo kita, Alam mo, parang narinig ko na yung linya na yun, no? Yung kay Surhenyo versus Mot. May ganong linya na parang Apex.
Parang ganun. So, sa pagkakatanda ko, parang Surhenyo versus Mut yun. Ay, explain mo rin sa kanila. Explain. Para magmukha kang magaling. Ganyan na ganyan pamangkin ko pag nagsisinungaling. Eh di pag tinalo kita, i-explain mo rin sa kanila. I-explain mo ba nga ba o magdadahilan? Para saan? Para tiwala nila sa iyo hindi lumisan? Huwag kang matakot mawala ang pamumuri ng mga pekeng nakapaligid. Gawing aral ang maling binabato nila sa iyo, huwag mong itali agad ang lubid. Kahit panis style niya, maswerteng tumagos, pero mga nakalaban mo ay hindi pa nailuto ng maayos, kaya sila yung nilamon at tinapos. Ngayon sa sisig tunatapat, hindi para gutong may mairaos. Tandaan na ang sarap ay naaamoy, pero hindi ang init na nagdudulot ng lapnos. Naidamo 24 lines. Walang balat para ito. Okay, so nag-stick ata si Zhonglu sa 24 lines. So, hindi ko ma-feel si Zhonglu ngayon. Hindi ko siya ma-feel. Hindi masyadong, wala masyadong mga jokes, entertainment. Nag-fall si Zhonglu sa technical and hindi naging ganun ka-relevant si Zhonglu. 'Di ba? So, yun. Check natin si Dope Boy. Ang ina mo, 24 lines yun, mahaba lang kasi pinabagal ko. Tsaka, sinisita mo yung props ko. Gago yung estilo ko, walang kupas. Gago yung props ko na yan, puta sa trabaho, baon ko pa yan bukas. Parang si Shaboy to no? Round 2 game! Si Dope Boy para si Shaboy. Putang ina na! Ikaw ba si Sarara? Pangalan pa lang kasi pucha, pang Chinatown na. Pero alam naman nating may pagkukusa ethnicity, halatang nag-migrate na kayo sa Pampanga. Kasi yung tatay nito, Dudong. Tas yung nanay niya, Inday inang yan. Tas nung binira ng tatay niya yung puno ng saging, ang kinalabasan, Latundan. Bisaya! Oo, Latundan. At madalas puso yung ginagamit niya sa battle. Pero paano ka uubra sa akin kung kumakain ako ng puso, mala Jeffrey Dahmer, ha? Oo, Jeffrey Dahmer. At damo-damo ka lang, hindi ka papantay sa battle at masamang damo tatagpasin sagad sa gutter, hangover. Ubus na tubig na laman ng battle. Pagka tipsy ta, abutin ka ng brrr. Brrr. Ang ayaw mag-start, ha? Brrr. Makina ng grass cutter. Sleeping bars. Makina ng grass cutter. Kasi, napanood nyo ba yung laban na ito kay Aseb? Napanood nyo? Intro niya sa round 2. Sabi niya, bakit ba tayo pinagharap? Dapat hindi mo na ito tinanggap. Si kamatayan ako'y kinausap. May inabot siya sa akin na sulat. Sulat? Si kamatayan, ika'y kinausap? Pwes, pasensya ka na kung medyo pangit pagkakasulat. At huwag ka sanang magugulat. Kasi mga mata mo ay mamumulat. Kasi pag nakatikim ka ng suntok na digulat, dun mo lang ito may pagtatanto na ako si kamatayan at saktong nadapat ka sa katapusan mo! Okay. Wait lang guys medyo nawawala si Dope Boy sa momentum dito. Actually hindi pa nakukuha ni Dope Boy yung ano niya, yung momentum niya dito. So pinutol ko lang kasi yun, baka kasi makalimutan ko kung ano yung gusto kong sabihin. Pero yun, waiting ako sa momentum pero sa tingin ko hindi pa niya totally nakuha. Kasi mga kapampangan daw, sanay sa digmaan. Talaga? Kasi mga kapampangan daw, sanay sa digmaan. Talaga? Oh, asa na yung dalawang kapampangan na sa Raplines magdi-debut at kay boss nagkaroon ng hitwaan? Oh, laglag na? Habang ako mga kapampangan tatakalan. Ano ba nangyari kay Semper? So, Dope Boy, for sure makapanood mo to sigurado makapanood mo to. Ano ba nangyari kay Semper? Ikaw lang makakasagot niyan. Walang ibang nagsasabi Bakit ba? Ano ba nangyari? Dahil ba sa langit lupa? Ano bang ano? I don't know I need some info. Oh, laglag na?
Habang ako mga kapampangan tatakalan, tatapak-tapakan, pero kung gusto nyo ng bakbakan, boss, pag ako nagkampiyon, di ko kailangan ng tipsy. Itapat nyo sa akin si Jabo, yun ang totoong digmaan. Kaso talo. Yun lang. Kasi malalaman nyo kung gaano ka-weirdo to, sabi niya ba naman, itatapon niya daw yung bangkay para wala ng resurrection. Ha? Pucha, in your dreams, ako'y bangungot Freddy Krueger, no exception. Pagkat maskon, na kahit machete na daladala ko pa yung magawa mo, nasa lagin ang aking sinasalamin. Si Freddy Krueger at si Jason, di mo ko kayang patayin. Si Dope Boy, yung appearance niya para siyang si Shaboy. Tapos yung delivery niya, tangina, sino yung nag-pop up sa isip ko sa delivery niya na to. Machete na daladala ko pa yung magawa mo, nasa lagin ang aking sinasalamin. Si Freddy Krueger at si Jason, di mo ko kayang patayin. Si ano? Si Cerces. Ganito mag-deliver si Cerces. Diba? Pansin nyo, balikan nyo yung mga battle ni Cerces. Kahit yung ano lang, yung latest lang. Ganito mag-deliver. Kaya sabi ko parang familiar katunog eh. So yun nga. Katunog ni Cerces. Kaya na ko pa iniisip. Teka. Jeffrey Dahmer, kamatayan, bangkay. Freddy Krueger at Jason, alam nyo na ibig sabihin nun lang iba pa na walang senaryo ngayong gabing mabubuhay ka patang ina ka. Time. Okay. Lumamang si Dope Boy dito sa references talaga. Pero hindi pa rin totally nagiging ganun ka-epektibo lahat. 'Di ba? Lumalamang si Dope Boy sa references kasi ang dami niyang ginagamit na references. Kumbaga, malawak yung naging malawak yung vocabulary ni Dope Boy sa battle na to. So, nakagamit siya ng iba't ibang elemento. Nakagamit siya ng iba't ibang references. Nakagamit siya ng iba't ibang estilo. Pero yung weight, yung bigat ng punchline, doon nagkakaroon ng konting butas or problema. Siguro based sa mga na-review ko na before, sa tingin ko ang pinakakulang kay Dope Boy, hindi yung delivery, hindi yung content, hindi yung sulat. Alam niyo kung ano yung pinaka nagkukulang? Pampatibay. Kumbaga, strong foundation, strong supporting line. Pero gusto ko sabihin, setup lang talaga. Pinaganda ko lang. 'Di ba? Kailangan lang ng mabigat at maayos at magandang setup para dun sa pinupunto niya sa pinaka punchline ng 4 bars na yun. Yun lang. Kapag nagawa ni Dope Boy yun, na sabihin natin sa sobrang ganda ng setup, magmumukhang may punchline na dun, tapos 4 bar set, magiging powerful si Dope Boy doon kasi ganito na siya mag-deliver eh. Yung aggressiveness niya ganito pa rin. 'Di ba? So ang pinaka nagiging problema lang dito sa performance ni Dope Boy, yung sa sulat ni Dope Boy, yun nga, yung strong foundation, strong mas maayos na setup lang. 'Di ba? So yun, pero regardless, sa battle na to, 1 and 2 bibigay ko pa rin kay Dope Boy yun. So 8787. Yun lang, wala naman ako mahabang explanation pa kasi for me, actually humina nga yung round 2 ni Dope Boy eh. Humina yung round 2 ni Dope Boy kasi nga naging irrelevant siya dito. Pero yun, iniscorean ko pa rin kasi si Zhonglu hindi niya talaga totally makuha yung momentum niya. Unlike si Dope Boy, nakukuha naman niya pero hindi niya nahahawakan eh. Nabibitawan niya tapos generate ulit. So, ayun. Pada, tara kay Zolu! Nakakadalawang panalo pa lang to, nagpapaka-humble na ang puta. Sa matchup na to, magmimistulang tuta, bibigay ng kusa, lamon lang duda. Kasi kahit ikumpara, nakapasok ako kahit nung tryout nilalagnat.
Pakiramdam ko at katawan mo may hahambing. Kasi parehong mabigat. Abang tryout niya, sa pagkamot ng betlog, panay. Tas imaginary ka battle niya pa, si Badang. Puta sablay. Itong mukhang tito, tinalo pa yung tunay na tito sa likod ng kamay. Yung round 3 na. Nakalock pa rin yung profile. Noong una, muntik ko nang ilock din yung akin para pag-iisip mo, yung mabalasubas. Pero naisip kong di ka man lalaban kung di mo umaanapan ng butas. Ano? Sa ganung tactics, sa palagay mo, nakalamang ka? No boy, sinadya kong ipasilip masaya kong buhay para puso mo ay umaray pa. Nakita mo sa akin mga wala sa'yo, huwag kang magpakamatay, hayaan mo nga akong gumawa gamit tong kame ha. Usapang anime, nag-reference siya ng One Piece at ang sabi niya na ang gomo-gomo no, di tatagos kay Blackbird. Yo. Usapang anime, nag-reference siya ng One Piece at ang sabi niya na ang gomo-gomo. Di nyo pa ba naalata? Alam nyo nang sa aking pag-iit siya ililipat sa 4th gear. Puta pirata, napunta pa sa dagat. Pwestong, proud metal, lulubog parang devil fruit eater. Ako'y may dala na bakal lasin, tato na fisher. Pagkalabit, pating, pating, pating. Di na makakawala pa at pating, pating, pating. Siguradong sa kanya dadaretsa at dahil pating, pating, pating. Yun ang tunog ng bala pag rekta sa metal tumatama. Yeah, pinupuna kami ng lahat. Lakas ng loob iba sa aming generated na poster. Pero kung i-check mo mga profile, halata mo na poster, nakalimutan nyo na ata ang panahon na ng AI kami magpapadali ng inyong mga buhay. Yo, alalahanin mo aking round 1 at ngayon na magpasya. Para ang angas mo ay hindi mauwi sa disgrasya at kahit maging magkadikit tayo, malayo ating distansya. Ngayong tapos na battle natin, off-cam mo mararamdaman sarap ng pagkikisama sa amin. Limbana, Okay, tuloy na tayo. Tuloy na tayo kay Dope Boy. Dope Boy. Nakalock profile daw ako. Tapos siya daw hindi, pinagyabang niya pa. Puta nung in-stock ko yung picture isa. Ano makukuha mo dun? Yo, round 3 game. Sabagay. Game. Yo. Alam naman natin lahat na Kulit mga ni siya, mababaw boy. na angles lang ang makukuha na ito sa akin eh. Katulad ng kita nyo naman. Mataba, one tito, one pirata, at iba pa. Kasi pagyayabang lang niya na mas pogi siya, mas mapayat. Yun lang batang ina ka! Kasi, tito na nga ako. At payat ka nga. Pero di yan naging advantage sa balagtasan. Kasi kung gaano ka kagaan, ganun din kabigat ang bara kong pasan-pasan, tatamaan. Oo, tatamaan to ng maaga. Di na para pag-usapan pa unang hirit. Tangina mo, ganyang katawan ni Bosinyo nung unang laban niya sa 1 minutes. Tangina neto, naninilaw na yung balat. Bumblebee. At malamang sa walamang, takot ka din sa electric, pananaka number 3. Takot ka din sa electric, pananaka number 3. Gets ko pare. Kasi pag inabot ka sa hangin ko, signal number 3 dehado at wala nang halong pa sa kalye. Mga bara mo parang tambol. Maingay lang pero walang dalang pinsala. Habang ako malayulanda ang sulat, rekta at wasak lahat ng nakutstruck mo na bara. Sila ba nila ni Yobeg? Napanood nyo din yun, di ba? Natural. Tangina, puros kaululan. Nag-flow pa to pang mongoloid, sabi nyo. Kasi, nag-flow ka pa eh. Wag mo ko itulad sa'yo, pre. Meron akong mga bigote. Tangina mo, bading. Meron ka mga bigote. Anlupit mo naman, pre. Anlupit mo naman, pre. Tangina mo. Marunong ka sana mag-rhyme eh. Kaso tatanga-tanga. Pero ibang bigote na katapat mo ngayon eh, yung mentalidad. General Luna! Oo, General Luna! At hindi pluma, kundi bala ang nakasat kakalabitin ko habang magwawagi ka lang bagkus regalo ng pinuno ang aking ulo bilang aginaldo para lang sa'yo. Oh, General Luna,
That's me. Di ba? Kita nyo bigote ko, di ba? Oh. Bosinyo, pinuno bilang Aguinaldo. Habang ikaw, putang ina mo, tuta ka lang dito. Kaya matuto kang rumispeto at sumaludo kasi magkaiba tayo ng ranggo. Kasi ako ang magkakampyon. Jerry Peñalosa, huling-huli galawan neto, mga flows at kanyang skema. Akitin niya ang tuktok, sa hagdan madapa-dapa pa, at tatakbo ka sa akin literal, boy! Bato de la Rosa! Kasi, siya daw yung pambato ng Norte. Wow, Nax! Apalit represent! Umaastang big fish kahit kitang-kita naman ang weakness and strength. Big fish ka? Well, sa maliit mong lawa, doon ka lang magkakapangalan at mag-iiwan ng mark. Kasi pag na-expose ka sa karagatang kumakarni, chicha ka lang sa akin. Katapat mo'y great white shark. Tangina mo! At yung panapos na linya, na sinlamig ni Jack Frost, na di ka pa nakakarating sa finals, tinapat ka na agad sa final, boss! Time. Okay, round 1 yung pinakamalakas na round ni Dope Boy. Pero 2 and 3 hindi na naging ganun ka singlakas ng round 1. So supposedly dapat binigyan ko pala ng hindi, sa tingin ko sakto lang na 8 points yung Dope Boy dun sa round 1. Medyo hindi nga lang parehas ng round 1 performance niya yung rounds 2 and 3, which is bibigyan ko pa rin ng 8 puntos. All 3 rounds Dope Boy to, wala naman akong iba pang sasabihin pa. Basta ang round 2 beat yung round 1 ni Dope Boy. Solid 'yon. Ayun, 2 and 3 hindi niya na maintain Para sa akin hindi niya na maintain 'yan. Pero all 3 rounds Dope Boy pa rin. So 'yun, Dope Boy. Wala na akong ibang wala na akong idadagdag na explanation pa. So yung round 1 lang siguro may maayos na explanation. Diba? Pero para sa akin kasi consistent lang naman Kumbaga, kung ano yung pinakita ni Dope Boy sa round 1, ayun lang din na sa round 2 at ayun lang din sa round 3. I was expecting na mas tumaas yung energy level ni Dope Boy, especially sa last round kasi last round na yun. Pero I think 2 and 3 the same Kaya para sa akin yung round 1 yung pinaka round 2 beat dito. Si Zhonglu naman hindi naging ganun ka-effective si Zhonglu sa sa battle na to. Kaya Dope Boy, malinaw, all 3 rounds. Bargain, balas, basan! At syempre sa Unhinged mo, magpoto ng Urado, Dope Boy Sosa versus Zhonglu, 5-0. Mag-ingay para kay Dope Boy. Shoutout sa family ko. Ayun. Asawa, yan no. Yo, shoutouts ba? Ayun. Cheers. Dope Boy Sosa versus Zhonglu. Ayun, para sa akin, sobrang yun. One more time, ayun. Cheers. I just won, Zhonglu versus Dope Boy Sosa, para sa akin, it was a big mismatch. Sobrang landslide kasi sa presence, lyricism, tapos, humor, kumpanya pa ko din yung schemes, ang galing ng rhymes, charismatic din. Kumpara doon sa kabila, parang laging bitin yun. Kulang sa theatrics efforts. Kaya all 3 rounds, Dope Boy Sosa, D-Boy. Yo, para lang shoutout kay Papa Benji, di ko na shoutout kanina. Anyways, Zhonglu versus Dope Boy. Dito round 1 and round 2 binigay ko kay Dope Boy Sosa. Round 3 medyo pumantay naman sila. Tas dito medyo halatado lang yung overtime, pero punches over punches medyo lamang pa rin si Dope Boy Sosa. So para sa akin kanya yung laban na yun. Yo, what's up? Ng Hood 1997. Kung pagbabasihan natin yung mga punches, mas lamang si Dope Boy. Mas maikli lang yung round ni Zhonglu. Pero pag binasa mo pa rin yung punches, pati yung scheme, pares naman silang goods. Pero mas maraming tumata kay Dope Boy Sosa. Kaya Dope Boy. Yeah. Yo, Lilpi nga pala ng Territory Rap Battle. Siyempre, binoto ko si Dope Boy Sosa. Napaka-solid ganda ng mga punches. Tsaka, yun lang. At nabitin ako sa lines ni kanina. Dope Boy Sosa. Yun, binoto ko all 3 rounds si Dope Boy Sosa. Siguro, hindi nila A-game pareho yun, pero
para sa akin lumamang si Dogboy ng stage presence, saka yun. Marami siyang mga linya rin na hindi masyado nag-react ng crowd, pero tingin Okay ko, naman. kung marami-rami pang ano ron, yun. All 3 rounds, Dogboy. Okay. So, that's it. Klaro naman na all 3 rounds binigay nila talaga nila kay Dopeboy. Yun, sabi ni Kuya Benji, hindi nila A-game parehas. Agree. Beten to. Feeling ko hindi ito yung Zhonglu na in-expect ko. Si Dopeboy naman, nakita ko yung improvement sa round 1, pero rounds 2 and 3, naging relevant na naman siya. So, sana ma-improve niya yun, lalo na semis na. Kalaban niya ata sa semis si Astra. Diba? So, yun lang. Wala nang dagdag na explanation pa. So, kita tayo sa next na review. Baka tayo, Motus. Blaser, Dave Denver. Baka. So, tingnan natin. Okay? Kita tayo mga kumag. Peace out.